hindi si Kay. Sexy siya, carry niya na hindi siya mukhang basusin o mukhang pokpokelya. Hindi naman. Hindi naman kay Kim. Ito, hindi lahat ay in favor na si Kaylin ang maging next jowa niya ay si Cobb. Marites and Fever Night! Oh, di ba? Ito na naman po ang inyong Fab and Fantastic Four! Pagdating sa Chikahan at Maritesan, bagong Chikahan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Brad, ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ang taas ang energy ni Dean. It's a Thursday. Yes, alam mo na. At nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Nako, hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Ayan na, simula na tayo mga Marites. Eto, it's showtime. Magandang training ground ng mga frontliners ng Going Bulilit. Yes! Alam mo ako, personally, aliw na aliw ako. Natutuwa ako kapag napapanood ko yung mga clips sa TikTok, sa Facebook, nung mga drama scene ng mga Going Bulilit kids ngayon. Pero sila kasi yung mga nakilala sa It's Showtime. Lumabas sila sa Showtime tapos kinuha sa Going Bulilit. Kinuha yung sa Going Bulilit. Kumbaga, ang It's Showtime ang parang training nag-grow sa kanila. Yung gano'n. Nag-train. Talaga naman, kaya sinasabi din kahit sa mga comment, napaka-galing ng It's Showtime sa pagkaka-train nila o tama ka. Pagkakahulma dito sa mga batang to. Komedyante. Hindi lang komedyante kasi nga yung mga acting sa kanila, yung mga dialogan, ang hahaba, yung mga movies nung araw na talagang sumikat yung mga litanya ng mga mga movies. Ang kilala rin kasi yung Going Bulilit na hindi lang siya basta yung simpleng patawa lang. Meron silang mga satire, ganyan. Si Kulot nga talagang sobrang pinalakpakan dahil talagang acting na acting. Parang kailan lang yun wala kasi dito Basta yung mga bata doon, si Kulot, si JC, si Argus, yan. At saka yung magandang saka yung medyo mataba. Magaling yun. Kalimutan ko. Ang husay. Ang tawag doon sa portion na yung Showing Bulilit. Yun yung nililift nila yung mga eksena sa mga pelikula. Tapos ina-act out nila. Gagaling na. Napa-English Talagang, dialogue talaga nila. Pero ano mga eksena? Nakita na sinuhulaan ng mga verbatim. Gagaling nila mag-improvise. Napakahusay. Kaya congratulations. Napili na yata yung makakasama nila. Yes. Ilalabas din yan sa All TV. Yes. Ito naman, kasi ito yung mga Going Bulilit dati. Na ngayon ay mag-asawa na. Sino? Yun ang pinakadulo? Ito si Mortis ka, di ba? Mga graduates na Ayoko mag-comment. Mga hindi ba Kasama ka dyan din? Hindi, walang pakialam sa kanila. Mga original staff pa yata yan ang Going Bulilit. Magaling naman din, makikita natin, di ba? Marami mga graduate ng Going Bulilit na ang gagaling na artista. Sino yung nag-audition dyan nung 4 years old siya? Si Miles ba? Going Bulilit. Yes! Dami! Miles, Julia Montet, Catherine Bernardo, marami pang iba. Pati yung anak Rose nila. Garcia, Junardo. Anak ni Herbert Bautista. Yun, gwapo. Yun na yun. Grace o si Harvey? Si Harvey. At marami pang iba. Anak ni Wandol. Ako, naliwa ako sa batang yun pero may naloka ko dyan. Merong isang member dyan na nagkaroon ng kontrobersiya. Dahil sa isang video na kakaiba. Ay, napanood ko yan. Napanood niya? May anak na, di ba? Lalaki.
Ayan. Anyway, Hindi, iba pa yun. Parang iba ang pa yun. balita. Iba pa yun. Di ba? Iba pa. Pero at least masaya, gawing bulilit, nagbabalik. Oo, may kapalit. Gawing Si bulilit. Dagul, sabi nga ni Direk Edgar Mortiz, kasama pa rin sa ano, kasi nga may pinakalalang giant, di ba? Parang Yun little nasa kay Coco Martin, di ba? Oo, kay Coco Martin. Pero si Dagul, isasama pa rin yata doon sa Going Bulilit. Kasi nga, di ba, naman. parang less ang trabaho, konti-konti lang. Congratulations. Congratulations. Ito po. Aramina, may sagot sa pagsa-cellphone sa isang stage play. Ayan na. Kanina lang nakausap namin sa Aramina at nagbigay siya ng payag tungkol niya. Panoorin po natin yung video nito. Ready na po ba ang video mga ito? Roll VTR. It is courtesy of Arnel Serrato, a good friend. Are you Diba? good friends? Really? Yes. Sa concert ni Ara sa July ba yun? Kailan ba yun? July May something? concert siya, di ba, si Ara? Oo, sa Newport. Ikaw ang umattend dyan, no? Oo, kaya nga nasabi Ayun, ko, good no? friend. Charot! Ayun sa Nasa na interview? Pakinggan July muna 11. July. Hindi ko naman naririnig. Ano ba sinasabi niya? Yeah, and yung sinasabing parang, I also saw the laptop. It's the girl who, in front of me, nakaupo. Yung Magtagalog kasi. alam mo nila, Sorry. Ayun na, ayun. sa bahay, andun lang sa cabinet. Ayun, hindi. Hindi ko siya talaga ginagamit. Sabi daw, stocking daw na. Wala din siyang ganang laptop. It's not, hindi namin related. So hindi niya Ayun. kasama yung girl. Sabi hindi related. Hindi niya kasama. Sino May yung kasama girl? siya pero hindi may wala raw dalang ano. Sino yung nasa harapan na may laptop? Hindi, Kasama laptop. niya yung girl na nagsiselfone. Ito yung pagkakaalam ko. Base doon sa talagang nandun sa mismong audience nung gabi na yon. Sabi niya, nasa likod nila yung mismong source ko. Ako bukod doon sa syempre, nilabas naman talaga nung nag-run in a way. Mabilis silang daw. Kasama niya nag-check yung ng phone. babae na nagsiselfone. Pareho sila nagsiselfone. Pero base sa kwento sa akin, si Ara naman daw, hindi daw madalas. Yun daw talagang kasama yung cellphone. At saka yung kasama yung parang tumingin ng medyo hindi maganda. Nung may pinagsabihan, nung sinaway. Yung daw naka-laptop, in all fairness, hindi pala sa kanilang dalawa. Parang siguro yung naka-laptop, baka mas... Nasa harap? Nasa harapan nila. Nasa unang row nila bago sila Ara. Kaya siguro dahil ang picture, di ba, nanggagaling sa likod. taas, oo. Or sa taas. Kaya siguro ang dating parang Kasama, katabi nila. nila. Or hawak nila. katabi din nung... O hawak nila. Or hawak din nung katabi niya. At saka mabilis lang daw po siya nag-check ng phone, Kasi sabi. tsaka, siyempre may asawa siya, baka tumatawag yung asawa, nagte-text yung asawa niya. Gusto niya rin in-update siya. Tumawag ba yung asawa? Hindi man. Check niya lang, hindi man tumatawag. At sinecheck kung tumatawag or nagme-message. Check niya baka nagme-message yung asawa. Alam mo, pinaka-best dyan. Total, siguro naman si Ara, hindi naman ito yung first time nanonood siya ng play. Pagka nanonood ng play or ng movie, yung, di ba meron Yung tayong ilaw. dito, brightness. Ilagay mo sa I-reduce, zero. Yung talagang Sa dim. Kasi mababasa mo pa rin Mababasa naman mo yun na. eh. Sabi ko pa naman doon sa mga panulat ko, sabi ko, si Ara pa naman yung tipong mag-a-apologize pag talagang alam niya nagkamali siya. Ako, di ba? Correct. Yun ang pinag-usapan natin dito eh. So, Sa yun naman July pala. 11 po, ang kanyang May Sana nag-text sa'yo. tinanong niyo kung pwede ang cellphone Ay, oo at nga. laptop sa Ang concert concert. sa Newport, your Diba? favorite. July 11 sa Favorite. Newport, Performing Arts, yung hindi humalaki. So, pwedeng magdala ng laptop doon, tsaka sa phone. Pinagbawal na. Isa sa dalawa sa guest, si Ogel Casich, saka si Christine Reyes. Pero maganda ako tinanong nyo. Pwede ba mag-cellphone during yan? Hindi na. Yun na lang na ako. Sana pala nandun ako. Ako lang yun na-invite. Siyempre, just like Oo other nga. people. Okay, dahil dyan, next item. Ayan, ito po, sa Milby, may diabetes. PhD? Nag-post si Sam. Nakita ko yun. Yan, na hindi naman Mataas daw yan. Oo. Type 2 Alam mo, Type 2. sabi nung isang friend ko na merong Hindi stage 2, type 2. diabetes, yan daw ganyang Number. score or Oo. number. Pwede ka na daw diyang Mategi, Hindi naman ma-atake. tegi. Stroke. Yung walang... Parang ganon. Hindi stroke. Wala na malay. Makoma.
Makoma agad? Ganon sa ganyan Sabi number? nila, siyempre di ko alam. Dahil Kasi ang nire-represent itong 525 na ito yung kanyang sugar, tama ba? Oo, yes. Na mataas daw yan. Kasi parang nakita ko yung post na yan, tapos yung may Ako mga... nakita ko rin. May mga nag-comment na... Sabi, Paps, sabi niya, ang taas niyan, ha? Buti buhay ka talaga. Buti buhay ka pa, sabi nila. Grabe. Kailangan ganyan yan, di ba? Ha? Tsaka sabi Pero niya, wala raw sa pamilya niya. Wala siyang sweet tooth. Kumbaga, hindi siya mahilig sa matamis. Tapos, hindi din siya ma-junk food. Tapos, Ano siya, healthy living kasi nag-gym yan. so last year pa pala na-found out ni Sam na may type 2 diabetes siya. Type 2. Tapos wala din sa genes nila. Wala sa lahi. Wala sa lahi. nila. So, nasa food nga or siguro nasa lifestyle. Kaya ang advice niya, don't ignore the symptoms. Ang naging symptoms daw ni Sam, palagi siyang nauuhaw at saka madalas siyang mag-urinate. Kaya it's all better to get checked up regularly. Totoo naman, di ba sabi nga nila, better than cure. Prevention is better than cure. So, Rose, prevention is better than cure. Next na nga. Next na nga. Pero wait lang. Pero may lumabas kasi na parang sa Beauty Derm to, nilaunch siya sa isang, yung product nila na parang pang wellness din siguro. Kaya may nagsabi sa akin na parang Hindi believable. brand lang yata to or ano. Pero sabi ko naman, imposible naman siguro. Hindi na siguro gagawin ni Sam Milby na magpo-post ng ganon para lang to Baka promote fake a news. brand. Hindi. Totoo naman. Pero kung wellness yung ini-endorse niya, pwede mag-react yung Yung sponsor. wellness. Kasi bakit ganyan? Bakit mo nilabas yan? Kasi... ML ba yan? Hindi. So, Ayun. tanongin mo na lang si kahit hindi Miss ako Rayatan. nakapunta dyan kay Jed Madelang MWell. Okay. May Eto. pagbabanta. Hindi coffee. Healthy slimming black coffee. Black! Kaya sinasabi ng iba, naku baka dahil lang, Kakainom niya. tapos may nag-comment. Merong dapat. Sabi niya yan. si Josh yata to. Sabi, masarap at safe sa mga diabetes. Aray ko. Ayun. So yun nga, totoo nga talaga. May diabetes siya. Oo. Okay. Yun. Ingat. Masyadong mataas Oo nga, nag-worry si alam. Dean. Ano ba normal? Hindi ko alam. Ang normal yata, wala pang 100. Tama ba? Ay, hindi ko rin alam. Hindi ko masyado Huwag na masyado. tayo mag-ganon niya. Parang ganun nga yata. Sige, dahil dyan, ibitahan po namin ang mga doktor. Grabe, wala mo na tayo sa pagkakas. Malay-malay Pero hindi, yun nga ang sabi. Parang wala pang 100 or siguro. Sige. I-chika niyo po nga sa amin kung ano na talaga yung normal. Sige, go. Okay, Diyos ko. Pinabaya talaga natin sa mga kamarites. Sabi na, mga kamarites na ito, chuchuchu, kasi hindi Ito alam ba ang mga normal. Marites? Photo ni Marian Rivera sa balota. Ginawang meme para sa mga kulang sa budget. Ano ito, Mr. Poo? Hindi, bago natin yan, simulan yan. Oy, thank you muna sa mga nanood ng guesting ni Miss Marian Rivera sa Marites University. Ang dami na aliw. Nag-post, nag-share. Share, maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa iyo, Marian, sa pagpapaunlak. Eto nga, di ba napag-usapan din natin doon sa interview na yon yung kanyang photo, yung publicity photo, na part naman ng movie na balota, yung ayan, yung sugat-sugatan siya, ganyan. Alam nyo naman ng mga netizen, katulad na lamang itong cafe kultura, ginawang meme. Halimbawa daw, ayan, pag June 29 na, ano bang araw ngayon? June 27. 27. Ganyan ang itsura ng mga empleyado sa Pilipinas. Gito? Yan, Okay. Pero pagdating ng 30, ayan. Kasi nakaluwag-luwag. Pero pag dumating na naman ang Pecha de Peligro, ayan na naman. Babalik na naman doon. Grabe. So tayo ngayong oras na to. Well, Marian. Hindi. June 30 na tayo. Wow. Yun lang naman. In fairness naman, kay Marian, kahit anong ilabas niya, o tingnan mo, naisip pa nila yan. Tsaka thank you sa GMA Network. Kasi pinik up nila yung ano natin. Pero pinensyon naman tayo. Oy, ang that.ph din. Pinik up na. Salamat Bilang naman. ginagawa ko pa. Ako sa mga columns ka nilalagay ko Marites University. Oo. Ako sa Di ba Thursday. tapos? Talaga. Kaya pala hindi ko pa nakokopya.
Teka muna, hindi ba't pagdating ko? Hindi pa nga. Para lang tayong ano. Naka-ano pa rin yan naka-upload pa rin yan sa Marites University na YouTube channel natin. Available pa para panoorin. Mapapanood nyo pa rin po yung interview ni Marian Rivera. At thank you sa lahat ng mga Marianatics, Dongyanatics, mga yan. At Dongyan, ako baka meron akong di ba mention. Basta lahat ng mga fans ni Marian at saka ni Ding Dong na ang dami ko natanggap ng mga messages. Noong una talaga nagkatanong. Inaaras yan. Kailan ba, Miss Rose, kailan ba i-upload? Mga ganyan. Kaya sinigurado ko sa inyong Wednesday kasi baka mamaya. Mali yung mai-post mo. Pasok sa mga Ay, naalala ko bigla, yung kapatid niya, yung bunso niya kapatid si Vicky, tuwan-tuwa sa'yo nung mapanood niya. Yung kay Marian, aliw na aliw daw siya sa'yo lalo nung nagsayaw ka. Hindi nga naipakita. Kasama ko kanina eh. Wala yung sayaw? Yung sayaw, makikita niyo yun sa TikTok yata. Tama ba ako? Sa TikTok. Wala. May copyright yata eh. Ay, yung tugtog. Oo, pero sa TikTok pwede yun, di ba? Yun. TikTok to. Abangan sa TikTok. Napanood nga sa TikTok. Sige. Naka-upload na ba? Naka-upload na? Wala. Ay, basta sabi niya sa akin kanina napanood niya. Ano yan? Natanggal? Game. Ayan. Sa panoorin niyo yan. Marian Rivera sa Marites University. Ito mga Beanie fans, mga balloons, mga glow ba? Bloom. Di ko alam. Balloon. Kasi... Huwag mo raw palitan yung pangalan. Magagalit si Direk Laurenti Jordi. Bloom naman kasi. Ano sabi niya, balloon? Balloon. Kasi letter B rin yung basa ko. Sorry po mga Beanie Dahil fans. dyan, yung mga fans po ng Marites University, ang tawag na po namin sa inyo ay mga balloon. Ito, ang gandang balita dahil yung standing ni Beanie Sheena na ibalik na. Mixed reactions and netizens. Yes, oo. So, nabalik na yung pinanawagan pa ni Direk Loren na standing ni Beanie Sheena na Binigyan ba ng premyo? kung pwede daw na ibalik na. So, naibalik Ewan ko kung ito ba premyo ba to? Or what? Or wala lang? Para may inaabot eh. Wala naman ako wala akong nabalitaan kung binigyan ng premyo. Oo, Diyos ko. Pero sinabi rin ba kung saan nakuha? Kung saan nanggaling or saan... Nasa labas lang? Tapos sinanap-hanap pa? Hindi. Sa labas yung standee nung nakuha. Oo. Pero sinabi naman ni Direk Loren na hindi pa rin maganda yung basta ka na lang kukuha. Or, Totoo naman, kahit saan bagay. sabihin mong naaliw ka lang, sabihin mo na sobrang obsessed ka sa paghanga. Hindi pa rin maganda kumuha. Pero ito naman yung mga reaction. May mga nag-comment na, yehey, nabalik na. At least daw sa kanilang 3 nights na concert sa July 27. New Frontier. Tama ba, July? Starting tomorrow night, Okay, 28, 29, 30. Tama? 3 nights yan. Ay, at least daw kumpleto na ang standee. Nakakaloka. Although sabi din pala ni Direk Loren, of course, pwede naman kaming magpagawa muli ng standee. Pero ang point niya, hindi daw maganda pa rin yung nangunguha ka basta. Yan. Tsaka hindi parang sinabi niya na most probably Bloom daw yung kumuha. Parang may nabanggit pang gano'n. Kasi kung gano'n ka. Kasi hindi ka naman Bloom. Halimbawa, alam mo doon. Correct. Alas may mang trip lang na binawasan. Pero syempre, kaya nga, panawagan niya, ibalik kasi gusto nilang mag-set ng good example. Bukod sa pag-uusapan pa din. Yun. Hindi Pero eto balloons, na. Hindi balloon. Pero hello, balloon. So, ayun nga, buti na lang nasole. Pero may mga comment din na parang, ano ba yan? Ginawang big deal. Ganyan. May comment din na, ano ba to national issue na standee? Another comment, parang, tigilan na natin niya kaya hindi umuusad ang Pilipinas. Pati ba naman yan gagawing isang malaking issue? Sa isang banda, may punto rin. Kasi, ang daming standee dyan na minsan talaga baka nalulot. Alam mo iba nga dinodrawingan pa. Exactly. Alam mo yun, nagkakamali ko nung time na hindi ako nakapanenok ng ano. Ako nangungulekta ako ng ganyan pag gusto ko. So, naiintindihan ko yung nagneno. Saan mo nakuha yung mga hinihingi mo naman, hindi mo naman ninineno. Hindi, never. Para sisiguraduhin lang natin dito. May mga guess mo ba may standee? Ha? Nagpagawa siya. Pagawa ka may standee. Naku, iba nagsa-stand doon. Huwag niya na i-ask. Pero at least, ito yung challenge nga natin. Kasi sinasabi natin before, pag ang Beanie nagpe-perform,
either inuulan, hindi natutuloy, Oo, ganyan, wala. diba? So, yung tatlong nights na to, 20, bukas. 28, 29, 30. Bukas na ba yan? Bukas na. Ang paghuhusga. Kanina lang, ang lakas-lakas ng ulan. Pero at least, kung malakas ang ulan, nasa loob naman sila ng New Frontier. At saka sold out naman. Oo. So, So, umulan man. wag lang mag-brown out Yeah. at walang generator. Yeah. Ano to? Kakaloka na yun. May something. Magiging issue yun kung yung standing nga na nawawala. National Saan issue. ng ticket? General Santos ba? CDO. Ay, by this time, di ko alam kung Oo, meron pa kung rin, meron ha? pa. Eto Now, nga. I'm sure sold out na rin yung General Santos na yan. Ito nga, kakachat lang ng anak ko bago tayo mag-live. Ang sabi sa akin, ano mami, wala ka ba talaga makukuhang bini? Sabi mo sa Taiwan. Ang sabi ko, naku wala nga. Ultimo nga si Lian pa sa, ang dami niyang bibili na. Wala pa Wala rin. nang maibigay. Sold out na talaga. Kasi last week, sa Jensen na lang daw meron pa. Last week pa yun. Dahil dyan. Baka ngayon, sabi ko, maghintay ka na lang sa major concert. Meron daw this year. Nako. Meron daw sa Davao. Hindi. Ito pag nawala yung mga standee sa New Frontier, bukas, Alam mo na. si Rose ang kumuha. Ibibigay mo sa anak mo. Dala-dala ko hanggang ano. Ewan ko kung saan na pupunta usapan na to. Ano na ba? Lero sa Apple Damian, thank you. Hi, Apple! Lagi nagpapakulay yan, Apple Damian. Thank you. May comment siya. May comment Natawa lang yan. ako. Sige, Rose, ikaw na. Ikaw, Miss Rose, ganda ng damit mo. Parang Harry Potter, something. Ay, yung damit niya kanina binago na. Parang Harry Potter. Kanina naman, ang sabi Sabi ko. ko student. Sabi ko nga parang student. Anyway, thank you, Apple Kasi Damian. ninyo itong mga sunod-sunod nating balita, We have one thing in common, Why? Ano? Di ba yung tatlo, Ay, Ito. oo nga, no? Unahin natin to. Ay, oo Ito nga. na mga Marites, Glyza De Castro at Rian Ramos. May GL or Girl Love movie, ang reunion project. After nung TV series ng Rich Man's Daughter, na alam niyo naman ang tema nito, LGBT+. Ito na, pelikula na po ang kanilang gagawin na wala pang detalye. Basta Pero yung Marites na natin. Oo, din lumabas na naman. Basta ang love team nila, Rasro, ayun. Raso. Sige, ano yung Rasro? Yun ang tawag sa kanila. Ano? Ramos, tsaka Glyza De Castro. Castro. Rasro, di ba? Apelyedo Wala ba iba? talaga. Wala ba iba? Palitan. Pero Parang ang hirap memoryahin. dadagdagan ko itong Rastro. yung kwento ni Dean kasi nakausap ko yung isa sa mga management ng isa sa kanila. Actually, next week pa raw ang StoryCon. Okay. Pero confirm na talaga na sila gagawa. nagagawa sila ng movie. Pelikula yan. Actually, months ago pa nung nalaman ko nga na may gagawing movie. Pero wala pang masabi sa akin kung kailan sisimulan, kung anong detalye. Titulo, ganyan. Nagkataon lang daw kahapon, nag-trending tong Actually, si Rian Rian. at saka si Glyza. Glyza. Yung eksenang yan. No, Hindi, trending wala silang pa dalawa. Actually, si Rian ang nag-trending. Yan, nakita yan. ko Rian. Dahil daw, may mga fans, may fan na naka-alam at nagbalita. Nakibarites. Nagmarites sa Oo. lahat. Alam nyo, ako talaga, saksi ako kung gaano karami yung fans ng Rasro ni Rian at ni Glyza. Actually, doon sa pagtitrend ni Rian kahapon, tinignan ko, bakit nagtitrend? Tapos lumabas nga silang dalawa. Ito, si Rian tsaka si Glyza. Yung interview ng Marites University, nakasama doon, may in-interview nyo si Rian. Oo, nakita ko kayong tatlo. Wala pa ako nun sa show, kayong tatlo pa lang. Kasi dito si Rian, tapos si Koy nagsasalita. Hindi ko kasi buksan yung audio. Apparently, parang tinatanong nyo na sila tungkol doon sa... Kasi yung mga question namin doon sa mga honey-honey nila, yung grupo nila ni na Max. Yun. Tapos, di yun nga. Pero wala pa rin detalye kung it's a GL movie. Pero I would like to believe na may pagka-GL to. Wala pa raw hindi pa raw talaga nila alam. Sabi, yun. So, Baka magkumari siguro. Nagkaila. pero ito rin yan. Ang The Rich Ano na lang Man's Daughter, sinasabi? ipinalabas sa GMA
2015. So, kung titingnan mo, napaka-timing din niya kung sakaling, kasi isi-shoot pa lang nila eh. So parang 2025. Pwedeng 2025 na 10 years palabas. So, later. 10 One years decade after. 10 years after, eto, reunion ng Glyza and Rian. Wala pa lang baka yung detalye, malalaman nyo rin. At hindi pa uso ang GL. Meron na sila. Meron na sila. At ito pa po, ang next item, Jane De Leon and Janela Salvador story continues. Ikaw naman yan. Ay, oo nga kasi di ba last time binalita natin. Music video yata yun, di ba? Music video. Ngayon, Diba? meron din silang convo na pinag-uusapan. Kasi di ba ito nga si Jay nasa Taiwan. Nagsushooting ng horror movie kasama si Enrique. Tapos, may conversation sila doon ni di nyo nakita yon? Hindi ko napasa, busy kasi ako eh. So anyway, yung conversation, Wala. ang tinakbo, parang sabi ni Jane, ay si nauna sabi ni Janela, kailan ka uuwi? Kasi nasa Taiwan. Sabi niya, ikaw na lang ang pumunta dito. Pwede naman tayong magtabi, maluwag naman yung kama, pwede tayong tabi. Tapos sabi ni Janela, hindi pwede kasi alam mo namang may pamilya ako, ganyan-ganyan. Sagot naman ngayon ni Jane, ay, ako naman ang nag-aalaga doon kay doon sa pangalan yung pangalan nung binanggit yung pangalan ng anak ni Janela, lalaki. Oo. Di ba nag-aalaga naman ako diyan? So pamilya na rin ako, ganyan-ganyan. So nag-trending. Tapos kinabukasan, meron na naman uli silang conversation na naman. Tungkol na naman sa mga nila. So ang daming, may mga kinikilig, may mga parang nag-iiw naman. Iiw. Grabe naman yung Grabe iiw. yan, no? Parang etcha. Ay, hindi kasi parang siguro kasi nagugulat na sila na parang Ano ba to? Diba? Re-reveal na ba nila ito in public na may something sila or what? Or pag-amin na ba ito ng bawat isa na ganito or ganyan? Dahil kung joke daw yun, bakit may mga ganun pang Pero conversation? may ganun naman talaga samahan yung mga girls, di ba? Pag parang sweet-sweetan yung mga girls. Kailan ka uuwi? Di ba? Parang mga girls yun. Parang ito naman tinawag na ang best friend ko. Hindi, pero yung mga, kasi ang medyo off, di ba? Medyo may mali siya kapag Seryoso. dalawang lalaki. Mas Ay, bakit ako tumatawag rin ng be? iba naman yung Pero tinatawag seriously kami, magbabarkada, Di ba magkakaibigan. meron ganyan? Oo, wala ganun, be. Oo, ko rin, di ba? Walang ganun. Sorry naman! Magkaibang panahon yan, ha? Isipin mo panahon niya tsaka panahon ni Rosa. grabe na ano pa to? Lalo na yun, mas conservative. Maria Clara, Ibarat, Maria Clara. Tabo na tabo pa niyan. Tabo na tabo. Pero anyway, siguro nga may magkaibang friendship lang silang dalawa. May baka naman kakaiba. But anyway, kung nagkakagustuhan sila, ano man magagawa natin? Alam mo kung anong tawagan Meron ngayon? pa. Kahit babae sa bakla. Bakla. Akla. Di ba? Mas yung pa nga eh. O kaya besh. Di ba besh? Yes. Okay, best. Ganun lang. Best. Pero best. Malay mo May naman. pamilya ako, Just best. you have one thing in common. Kinalagaan ko naman ang pamilya mo. Ganun. Ito na, last of the Mohit ka. Meron pa rin? Meron pa Ay, rin. Sigera! Ay. Mas tanggap ng netizens bilang transman kay Jake Cyrus. Oo. Jake nag-react. Eto nga, Picture. nagpantingan Diba? tenga nitong si Jake Cyrus kasi may pinost siya, tapos may nag-comment, sabing ganon, sayang ang boses mo, Charis. Bakit si Aiza Sigera, Hanggang ngayon trans ba? man, Ang pero haba never naman. binago ang boses. Ayun nga sinasabi ko lang. Sayang talaga. Na-imbier na si Jake Jake, Cyrus. Ang sabi niya, you support a trans and bash another trans because of what? Beat it, Beat it, yun oh. lang. Yes, make ano ko it yan. make sense, sis. Sis ang tawag niya. Hater. Being a transgender is more than just singing high or low notes. And the audacity of you Ano to audacity? dead name me and properly call Ai Sigera his real name. What a joke. So parang pag sinabi raw na dead name, ibig sabihin, di ba, wala na si Charis. So pag tinawag, kasi Jake Cyrus na siya ngayon, di ba? Pag tinawag mo siyang Charis, dined name mo siya. Ganon. May registration ba sa mga dead name? Oo. At saka, pinabinyagan ba niya yan? Ewan ko. Siya lang naman ang nag-declare ng may dead name Sabi ni na. Gracie, Google ba ganun to? daw yun. Google ba to? Bakit daw? Sino inuli? Walang nahuli. Bakit daw si Aiza Sigera, na Ai Sigera na ngayon, natatawag mong Ice Sigera. Ice. Oh, Pero ako, parang yun sinasabi niya, ang tawag mo sa akin, Charis, dead name mo ako. Parang ang pagiging trans man, hindi lang dahil sa
pagka-boses or sa kung ano man yung choices sa buhay. So nagalit siya. Tapos sa galit ni Jake Cyrus, pinin pa niya yung yung kasi sumasagot pa yung may sagutan pang naganap, pinin pa niya yun. At diba, na-spell niya yung audacity. Pero alam mo, curious ako, si Jake kaya pa rin niyang bumirit nga. Hindi na daw talaga. Nakita ko yung mga previous video niya na nasa bar siya. Baka hindi na lang niya ginagawa talaga bumibirit Kasi nga, kinalimutan na niya. Or pinatay na niya. Dead na nga si Charis. Di ba ganyan na ganyan din si Bibi Gandang Hari? Di ba sinabi niya, Rustom Padilla is dead. Si Rustom ang nauna pala. Di ba? Yung nga tinatawag Morley Alinio, pinatay ni Rustom, ni Bibi Gandang Hari si Rustom, pinatay ni Charis Pempenko, ay si Jake Charis Pempenko. Sino pang susunod? Asa na Salarin. Sila ba ay napatawan man lang ng wala ba criminal charges? Charot! So yun lang. Name daw, dahil po wala na yung identity na yun. Identity lang yan. Ano naman, get naman namin, sineryoso nyo naman kami. Get naman namin nyo, kaya lang talaga. Pero kumbaga, talaga ba? Basta ako ang alam ko, may world premiere ang Choosing. Yan. Ito yung play na magsasama si Liza Dino at si Ice Higuera. Ngayong June 29, 3 p.m. sa Power Max Spotlight. Box Theater Circuit. Nasingit. Pero ano kaya Binanggit mo naman kasi si Charis at saka si Ice. So, at least pero the chosen one. Si Jake kaya, napalitan na niya lahat-lahat ng dokumento niya, legal papers niya, like birth certificate niya. Passport. Ang pangalan niya, ang passport, medyo madali. Yung birth certificate ang dapat. Sa ibang bansa siguro, pwede. Dito sa Pilipinas. Sa Philippines, hindi. Pwede din naman change of name na. Pwede ka mag-change ng name. Sa PCSO. Sa NSO. So, ang tanong ko, nagawa na kaya ni Charis lahat yun. Tanong natin kay Mayor Guo. Your Honor, kasi nagnakaw siya ng identity. Kaso di siya magaling Nagnakaw siya ng identity. Di umano ha. Hindi, na-prove na yata. Okay. So, hindi na di umano. Comment nga ng ibang netizen, sabi nila, pag si Ice Higuera nga, parang ang dating, parang mas tanggap si Ice kesa kay Jake. Kasi si Ice Higuera o si Ice Higuera, wala siya masyadong bashing. Di ba? At saka wala siya masyadong paandar. Oo, alam mo, I think yun diba? Si Ice kasi, wala siyang mga Tahimik lang. wala siyang mga emote-emote. Wala siyang mga drama. Walang mga hindi naman scandal. Si Charis kasi, konting kibot. Maya-maya. Wala na si Charis. Wala na si Charis. I'm so sorry. Si Jake. Si Jake kasi, konting nandiyan mag-react si Mother. Hindi. Dati noon, pati si Lola. Hindi, ako naman tingin ko. Kasi nga, si Jake Cyrus, hindi makalimutan ng mga tao si Charis. Bilang Si Ice Higuera kasi, nung naging performer siya, si Ice na siya. Although Ice Higuera pa rin yung pangalan niya, pero hindi siya nagbago. Yung pagdating ng panahon, years niya, pagdating ng panahon, hanggang ngayon, ganun pa rin siya as a performer. Pero at least dumating yung panahon niya. Ay na ni Rommel Jess talaga. O sige na. Mariano. Ayoko na magdagdag dyan, okay na yan. Tama na nga, di ba? Si Charis, di ba nga nag-iba? Tama na, ano ba? Ito mga speaking of Pogo, ito, Senator Lito Lapid umalma na may kinalaman sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ayan, yan po yung denial ni Senator Lee. Kasi nga, di ba, after Tarlac, pumunta naman sila sa Porac. Yung Pogo, yan. Ay, bilang identified siya, taga-Porac siya. Di ba? Wala. Inayos naman nila, parang in response to Senator Singcory, Capili said that neither he nor Lapid owned the 10 hectares of land where the controversial Pogo Hub operated by Lucky South 99 Outsourcing Corporation is located. Hindi po nakapangalan sa akin ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogo na yan. Kung napatunayan nila nakasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador, sabi ni Senator Lapid. Okay, next. Afraid ako dyan. Sa Pogo? Oo. Sa Pogo? Ano natin? Chick of the week? Ano Chick of the week natin? Ha? Wala pa. Dapat sila ang oo nga, bakit wala? Parang yun na, Diyos ko. Ay, wala sa Diyos ko, script.
Okay. Yun ba? Na ano? Wala dun yung ano. Ito. Anyway. Baka Marites, Kailin, Alcantara at Kobe Paras. Kung may pa-soft lunch, may pa-hard lunch. Hala! Ayan, PhD. Nagpa-hard na? Nagpa-hard na? Ang hard ni ano dyan na Kobe, Hindi, di ba kasi ang pinaka-soft launch nila, yung nag-post. Patalita, yan. Nag-post si Kobe ng parang nag-heart ba siya or binost niya yung picture Oh, nirepost. nirepost, something Parang like ganyan, that. Ngayon naman, ito na, holding hands na. Dito lang yan sa may BGC. Holding hands while walking, ha? Yeah, sa may BGC lang As yan. a friend. May nakakita rin sa kanila sa isang bar daw. Ganda ni Kailin. Actually, no? Diba? Oo. Lahat na lang matatangkad, kanya na. Pero alam nyo, hindi din lahat ng siguro mga fans ni Kailin to, hindi din lahat kinikilig sa kanila. Or pabor. Oo, pabor. Yung iba ayaw din. May mga, kasi hindi ko masabi yung mga comment nung iba. Pero, alam mo, netizens. hindi lang masasabi ko, hindi lahat ay in gusto favor sila. na si Kailin ang maging next jowa niya ay si Kobe. Basta nangingilam Siguro kayo. baka nahaluhan na din di ba yung previous relationship ni Kobe, medyo wild kasi silang tingnan aminin natin. Baka partly may ganong Ay ko, baka naman malay mo may wild Pero in side naman fairness, si Kailin. napaka-quiet ng tatlo kong kasama kayo dito sa Kobe and Kailin na to. Bakit? Hindi ako crush ko si Kobe. Type mo nga si Kobe. Inalagaan ko yan ng baby yan eh. Ay, Hindi ko nga sila gusto ko yung kilala, tatay. no? Di mo sila kilala. Kaya naman, ang relevant. Di ba ang ex ni Kobe si yung anak ni Ina Raimundo? Yeah. Yun ba yung pinakahuli? Si Erica. Bago si Kailin. Malay mo, may Malay natin kung merong in between, pero we do not know. Hindi mo ba alam, Sir Poo? Ito. Ay, naku, kaya pala ganun yung ngiti. Ano, Ronnie niya. Ayaw ni Uy, wala dito sa ating item. Di ba inano niya? Wala raw hubarang naganap. Oo, Dinay Dinay niya. Yaman mo na yan si Ronnie. Ano ang piliin mo? Viva Max o Ronnie Liang? Kahit ano. Ay, naku, ito Tama na raw. Ito. Ano na? Cindy Miranda, all praises si Sia Lim. All May praises video. siya. Oo nga. Di ba? Kasi nagkaroon na naman ng... Sabi ko, bakit kanina ba galing yung item? Sa kanya. Akala ko hindi kanya, pero yung pagkaka-react niya, akala ko, kanina ba yung item na yun? Talaga yung video. May video ba tayo? Kasi nung press ko kailan ba yung kahapon? Nung isang araw. Hindi ko na Ito, alam. ayan o. Ayan. Yung kumantong. Sa kumantong. Ayan naman yung kumantong. Kumantong. Naku, pag uwi ko ng bahay, alam mo na. Horror movie ito na shoot nila sa Thailand. Tapos syempre tinanong ko dyan, di ba Miss Rose, sabi ko dyan, paano mo mailalarawan dyan bilang isang director Nandiyan ba si Sian? Wala nga, syempre Wala. sumisipot, no? Wait, pero all praises sino? Discuss na natin. Yung pangalawa na Oo, yan. pangalawa na yan, para lang maulit daw. Times 2 na. Hindi, syempre, sinabi ko kasi, sabi ko, during the time na sinushoot nyo yun sa Thailand, lalo kasama doon si Miss Iris Chuchu, yun yung time na talagang si Sian, halos araw-araw, may balita na ganito. Sabi ko, nakitaan nyo ba siya ng sign man lang or what na nadadala niya sa pagiging director yung ganung chuchuchu? All praises itong si Cindy. Hindi po, in all fairness, ganito, bla 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 bla. Basta puro magaganda sinasabi niya. Siyempre, alam mo pangit mo. Di ba? Tsaka lang anong siraan niya yung director niya. Basta ang galing-galing na director, mabait. Pati yung dalawang Diba? bagets kasi tinanong ko. Madaldal. Yung sinabi madaldal. Ay, ano? Ay, sige na nga. Sinabi madaldal? Makuda? Mahilig sa pagkain. Tinuruan nga yung isang bata na naka-check-in sa hotel sila, di ba? May free breakfast ang mga ganyan. Tinuruan magnenok. Tinuruan daw siya ni Sian na para na wag nagugutom, magbaon ng mga fruits na galing doon sa kasi sa buffet. pag inaabutan sila ng pag nasa labas sila, wala silang pagkain sa labas. Alam mo, bigla ako ang sarap nga ng mga prutas sa Thailand, di ba? Oo. Diba? Although yung nila, yung mangga, para mataba. Iba. Hindi, depende siguro yung season na pumunta ka. At saka hindi galing sa Philippines yung mangga. Pero- Pero kasi iba pa rin yung mangga ng Pinas, in fairness. Pero pag yung Santol ang bongga yung masarap hotel mo, doon. Santol ang masarap. Santol. Saan? Sa Thailand? Oo. Hindi ako kasi mahilig. Yeah, yung sangko at Santol. Bangkok Santol. Oo. Pero ang masarap din sa kanila, of course, lanzones. Biglang napunta sa pagkain. Dahil mas interesado.
Wala tayong pakialam ni Cindy Miranda. Basta may pakialam tayo dun sa makakain sa Bangkok. Dahil dyan, Marites University goes to Bangkok, Thailand! Alam mo, ito to, nag-crave ako bigla ng ano. Yung mga Thailand. nasa kalagitnaan ng usapan si Ito, Zian Lin, Marites. tapos biglang naisip yung Bangga, Hindi, kasi huwag niyo Santol, kalimutan, yung kumantong horror movie yan. Kumanto. Hindi, alam mo, mag-a-add ako dyan kasi nga nandun din ako. Sa part 2. Umalis na part 2. Hindi, may reason naman kung ba't nagkaroon ng part 2 na MediaCon. Kasi Oo, dito kasi may sa, tie-up. dito sa part 2 na to, dito Ah, nila, part 2 talaga yung media ko? yeah, dito nila Wala kasi in-announce, wala dito nila in-announce na meron silang collaboration with Boteju and Wing Zone. Na alam naman din natin na... Doon kayo, di ba? Alam din naman natin na Boteju. pagmamayari din Ng naman ng Viva. Viva. But AJ, di ba Japanese yun? Yes. Oh. So lahat, alam mo, mali kayo dyan. Bilang Thailand to kinunan eh. Tapos biglang botejo. Eh, Oo. Meron pa silang Thai restaurant? Oo, yung sarap-sarap. Ano yun? Ay, ang taas. Nagpe-press con tayo dyan. Siyempre, di. Ang sayo, hindi pala yun. Ano, sa gandi. Basta hindi na natin lala. Sa Yung ngayon. meron din to sa sa may Rockwell. Doon ako hindi una yan. eh. Hindi ka Masarap. Sa may Rockwell. Hanggang mamaya alalahanin ko yung pangalan kasi hindi ako makain pag Lalayo kami sa Hindi naman Rockwell. Thailand yun na. Thailand yun. Thai yun? Thai food yun. So, anyway. Ayan naman, sa punta na naman tayo sa Thai food. Thai food yun. So, dyan na naman Masarap tayo. naman din kasi ang Thai Hindi, food. Oo, masarap masarap. yung restaurant nila na pag may-ari ng Viva. Anong title ng movie? Kumanto. Hindi, yun nga, lahat na manonood doon ay may chance na magkaroon ng ticket for free. Sa restaurant na yun. Doon sa dalawang restaurant na binanggit mo. Yes. Kasi ka-tie up nga nila. Tapos, May free din yung kumanto. although pinapapunta na tayo sa next item, kasi maganda Ito rin na, to. diba? Na-interview ko din si Cindy, tinanong ko siya, di ba sabi niya, sa'yo ba niya sinabi na parang bigyan naman ng chance. Yes, Yan. oo. So, nag-follow up ako doon na sabi ko, nabanggit mo na let's give Zian a chance. Did you? Bakit mo nasabi yon? Sabi ko, mayroon ka bang, naiisip mo ba o nafe-feel mo ba na makaka-apekto sa movie yung mga negative issues kay Z? Alam mo ito na gusto ko kay Cindy. Hindi siya hindi siya yung tipong paeklay na Sabi niya, opo kasi po, may mga nababasa din po ako ng mga bad comments, negative comments. Sabi niya, so, sana po hindi natin sure kung lahat naniniwala o hindi. Pero sana po bigyan naman nila ng chance si Zian as a director. May pakita yung kanyang trabaho. Kasi magaling naman daw. Kumbaga parang ang pinupunto ni Cindy, ihiwalay naman natin kung Yung personal, tama, yeah. may mga against o may mga issue kay Zian na hindi maganda doon sa Personal work niya niyang, as a director. Tama naman din. May punto naman. At klinaro din ni Cindy yung chismis sa kanya na siya'y naging ina na. Hindi, kinaklaro lang. Kasi may mga chikang ganun eh. Kasi ang role niya na kasi dito, nanay. So, May hindi dalawang anak. wala pa raw siya anak. Dalaga pa siya. Dalaga pa siya. Sige. Grabe yan. Extend natin si Cindy ng excited na yan. boga. Kaya na po, Mamartes Extended. Iba-iba si Cindy. Ang haba ng airtime. Miranda. Kasi more than po, Cindy, it's The Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! So sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Kaysa sa ibang kainan, dyan na po kayo. Ay. Kaya sa mga Thai food, Tsaka dun sa Santol. Yan sa Santol. Ang sarap naman talaga ang santo. Talaga. Ito, walang kamatayan talaga to. Kim Chiu, bantay sarado raw kay Paolo Abilino at pinagbabawalan din na magsuot ng sexy outfits. May ganyan na, may pagbabawal Hindi, na. nakita ko lang sa ex kasi Sabi? nag-trend na naman si Kim Chiu. Actually, si Kim, ano na kung nakalagay lang? Hala mo kung sinong Kim. Nakalagay, si Kim. Tapos yung binuksan ko, si Kim Chiu pa rin. Hindi, si ibang Kim Chiu pa rin Kim Chiu talaga. talaga. Una, ang laman ng trending nila sa X, yung mga videos ng mga ganyan, yung parang may mga promo-promo sila, na may mga behind the scenes na kung alalayan ni Paolo. si Kim.
Syempre, nakikita siya dahil behind the scenes. So talagang authentic naman yung pagiging gentleman ni Paolo kay Kim. Gano'n naman talaga si Paolo. Kaya tapos halimbawa, may mga nagpapapicture. Halimbawa, si kay Paolo lang nagpapapicture kasi hindi nakita si Kim o may ginagawa si Kim. Tatawagin niya muna si Kim tapos isasama niya para makasama sa picture. May mga ganong moment. Tapos biglang may nag-react na sinabi doon na, nako, talagang bantay sarado na ni Paolo si Kim dahil doon sa mga videos. Alam nyo ba, napapansin namin na hindi na daw ganun ka-sexy yung mga outfits ni Kim. Baka daw. Pinagbabawalan Baka daw pinagbabawalan. So wala naman talagang basihan pa. Kasi si Kim, yan na siya eh. Yun ang kanyang style talaga. At in all fairness naman to. Sexy naman talaga siya. Carry naman ni Kim. Hindi, tsaka hindi si Kim. Sexy siya, carry niya na hindi siya mukhang bastusin o mukhang pokpokelya. Hindi naman. In fairness naman kay Kim. Tapos kasi sa Showtime din daw, lagi siyang binibiro ng mga co-host niya. Yun ang tukso kasi sa kanya. Lagi siyang tinutukso. Tapos parang lagi nila nire-relate kay Paolo yung mga tukso. Meron nasa especially for you. May sasabihin si Jong o may sasabihin man kung sino host. Kay Tapos, di ba Kim? Gaganon kay Kim. So parang, syempre, alam mo naman yung mga Kim Pao. Kilig-kilig sila. Yung outfit lang hindi ko sigurado. Although may mga hindi kasi nag-usap doon. Sa ASAP nga, tabling-tabling pa si tapos pa-sexy siya. Wayne? Kasi tsaka hindi huli ko siya nakita na naka-mid-drip. Mid-drip ba tawag? Crop top. Parang gano'n. Crop top. Basta kung may Mid-drip, ang luma ng mid-drip. Kung may pagbabawal ba, obserbahan nila yan, baka nga. O baka naman gusto lang niya change outfit. Aray ko. Yan. Dahil Po, dyan. mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Santol kayo riyan! Mga kamarites, kulang pa ba ang aming pabaon na chika? Simula ngayon, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Pero kung gusto niyo po naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang mga iniintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Ito, next. Ayan na. Ayan na. Dami pa. Senator Robin Padilla to play Gringo Honasan in biopic. Di ba pinalita mo na yan? Hindi Inuulit din, may take Hindi, nabalita na dati. Nabalita na ba? Nabalita pala. Pero ngayon kasi official. Official na to. Ikaw na. Tama na, ayun o. Ayan po. Official na. Dati siguro hanas-hanas pa lang. Hanas-hanas pa lang. Wala nga si Atty. Ferdy dyan. Nasa Hong Kong. Alam niyo naman si Atty. Ferdy Topacio. Maraming nasa Hong Kong ba? Kaso sa East Timor ba? Ay, pati sa Hong Kong may kaso siya na hinahawakan. Or may ibang hinahawakan. Sa Bali daw siya, di ba? Ewan. Alam na alam. Ayun po na meron pa raw siyang chapter sa buhay na hindi pa naipapakita. Si Senator Gringo. Yun. May change of Change of attitude? Hindi naman. Change of heart? Change of Ito na weather? your favorite. Ano? Mga Marites, Actor PH. Official na sinumite ang nomination ni Ate Bias, national artist. Various sectors nag-endorse. Yeah. Diba? Ang double yan Hindi nga, kasi nga, nauna kasi yung mga itinutulak para na maitutulak sa kung saan itong Adore Me ni Adore Saluta. Vilma, itinutulak. Hindi po, yung pong Actor PH, siya yung naging main nominator. Kasi institution siya sa industry na pinamumunuan ni Papa Ding Dong Dantes na talagang nagbigay sila ng malaking suporta dumaan sa border solution, inaprobahan ng mga ibang opisyal, kasama si Piolo Pascual, Agot Isidro, Cherry Pie Picache, Jasmine Curtis Smith, Alden Richards, at marami pang iba na mga Amay Lindizon at mga iba pang opisyal ngayon ng Actor.ph. Under Actor.ph po, andun yung mga iba't ibang sektor ng mga institution din na nagbigay ng suporta, nagbibigay ng endorsement. Kagaya po yan ng UP College of Mass Communication, ang UST Department of Communication din, may Ateneo, may Bicol University, may mga taga-academe, ang Ladlad, ang Manila City Hall,
at marami pang iba, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na po yung Sofia, yung po yung Filipino archivist dito sa Philippines na nagbibigay. Siguro, nung na-submit namin, kanina lang po ito June 27. So, ibig sabihin, ang estado nito na-submit pa lang sa NCCA. Nireceive na po nila. NCCA. Tama. Nireceive na nila kanila lahat ng mga dokumento na nagno-nominate kay Miss Vilma Santos para sa National Artist for Film So, and ang Broadcast susunod niya, Arts. pagka na-submit na, Magkakaroon ng deliberation. Hindi pa. Mayroong silang kukunin na mga grupo, mga researchers ang tawag nila na non-government at hindi rin na mga legitimate para lang ng mga dokumentong sinabit. Titignan nila yung titignan lahat, i-validate, i-assess kung legit ba ito, kung fake ba ito, or what. For 6 months yon. Ang tagal. Ang tagal. Kasi ang daming 8 yun 8 kategorya yung bibigyan. And then after that, after ng 6 months, meron pa. Doon pala mag-iumpisa yung 3 level na pagdadaanan. Yan. Ano rin pala. May mga deliberation within the mga commissioners ng NCCA. As after nun, nominee pa lang o i-announce na national artist na siya? Hindi pa. Ang mag-a-announce, presidente. Magsasubmit sila sa presidente ng listahan ng mga sa tingin nila. Yung pumasa doon sa 3 level na pinagdaanan ng mga bawat kategorya. Tapos pag napirmahan na ng presidente, doon pa lang doon ay dideklara. Pwedeng i-reject ng presidente, pwedeng ng presidente. But to make the long story short, kasi yung iba, ang assumption, declared na siya na national artist. So wala pa po tayo doon, kumbaga. Naisabit pa lang yung malinaw, pangalan. diba? Kasi baka mamaya sa yung iba, yung intindi, mali. Mamaya, ma-preempt pa or magkaroon pa ng negative effect yan na ano ba yan pinapangunahan. Kaya technical issue tungkol doon. Tapos may mga iba rin na parang alam mo na, may mga ibang sector na hindi pa pati si Ding Dong Dantes na nagre-represent nung actor, nababash tuloy kasi ang feeling nila, mag-isa lang si Ding Dong ang naganon. Grupo po ito talagang consensus ng kanilang organisasyon. Siya lang nagre-represent, siya lang namumuno. Para klaro lang. Di ba? At wala pa rin kasiguraduhan. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, si Ate Gay noon, ilang years na So, ganun lang. Pero asahan po natin yan. Sana maayos, maging talaga lahat. Transparent. Transparent to. Yun, go tayo. Dapat magbabigay na yan. Yes. Ito your favorite to. Next, Ate Marites. Ako na naman ulit. Ikaw na ugat sa Sparkle World Tour. Planchado na. Ayan na yan. Ayan na. May Sparkle USA, Canada, and Japan. Yun na nga. Kasama dyan si Yorme na sasayaw, kakanta. Sinabi niya talaga, first time niya gagawin ito. Sina Alden Richards, Ruru Madrid, tapos yung tandem ng Juliver, Julian San Jose, si... Malay ko ba? Sino niya? Sana lang maraming manood kasi di ba yung dati na question? Kasi nga yung dinipensa pa natin yun dahil may nagsabi na ayun na, wala tuloy sa screen. May nagsabi kasi na kasi daw snow. So marami sa Canada yun. Nagtanggol mo yun correct. Naalala ko. So ito sana hindi siya maging sparkler. But with Yorme sa USA, malamang yan That's how the cookie crumbles. Aray ko. Diba? So, asahan po natin sa pamamagitan ng Pinoy TV. Wish natin na maraming manood. At ng mga sponsors na bit-bit nila dyan, magtagumpay yan. Yeah, Basta sinabi sana. lang, with ang bagong kasama nila, kagaya nga ni na Yorme, asahan natin yung mga production entertainment numbers daw ay talagang mas pinaghusay kasi nagre-rehearse sila Totoo ba? Oo. Hindi, nakita ko yung meron silang press con, nandun si Yorme, di ba? Ay, kanina! Nakita ko doon sa video. Sa video. Andun ako kanina. Marami siyang followers sa ibang bansa. Yun. Siguro kaya malamang. Sana maging sparkling water yan o wine? Ay. Ano kaya dyan? Huwag maging sparkless. At binibati ko ng happy birthday ng aking classmate kaibigan si Joseph Francia, ang Senior Vice President ngayon ng GMA Pinoy TV. Ayun. That's how the cookie crumbles. Ang dami 5 countries, tama ba? Hindi naman. May Canada, you're okay ba? Sa San Francisco, may I've been Japan. there. Eto, Ano ba ngayon? broadcaster. Ano na?
Ano ba? Ano na? Mamaya na to. Meron pa isa. May Ikaw na pakulay susunod. May pakulay, Nagpakulay si broadcaster. Ng 99 pesos Ayan, from thank the you. land of Madayo Marites University. So ganun From kaya the pala From the ganun land lagi. of Promise. Yeah, Binabawasan pa yung tax ba Lupang yun? pangako ba ito? Mindanao. Hindi, kasi siguro 100 ang binibigay tapos May piso, may pisong ano. Kasi ganun Baka din yun sa meron iba, di ba? Hindi talagang may cut ang Ang YouTube. Ito, balita naman natin si Joaquin Dumagoso na sumabak sa palengke. Palengkeng ano? Tour. Pero totoo talagang nirape Ayan. niya yung ano ha? Ay, Lem. Yung doon sa pinanood nung serye. Yung attorney Si Lilet. Attorney Lili, yung siyang tagapagtanggol. Lilet ba? Lilet. Tony Ma, ayan yung meron siyang ano. Pogi ni... Ginagawa Tinanggal siya ng, niya. detox challenge. Una muna, tinanggalan siya ng cellphone ng isang araw. Tapos ito Naging pinagawa dalawang sa- araw. Hindi, sa lab. Tapos ito pinagawa nila. Di Para ba? saan niya? Para saan? Sa Kaya niya ginawa? Sparkle Challenge nila. Ay, yung Sparkle. Oo, sparkless na yata. Grabe ko naman. Ang sarap. Parkless Ayan. Challenge. Meron niya sa YouTube nila. Mga Sparkle pakulo-pakulo. Challenge. Ay, kinikilo Kasi ano walang yan. ginagawa yung mga sparkle artist, di ba? Kaya, pinapapalengke na Oo. lang. Pinapano YouTube na lang. Doon na lang Oh, kayo. grabe Kakalungkot naman. naman yun. Diba? Huwag naman kayong ganyan. Ba't gusto- iniiwan yung mga kuko? Ng ano yung baka ba? Yung baboy ba yan? Baboy ata. Kaya mahal nila ang Yung alin. Eh, si Joaquin sa ano siya? Ayan, sa Tagaytay yan. Bumili siya ng Ay, baka. Baka siguro. Baka, oo. Parang diri-diri naman ito si Eh, si Bebe. first time mamalengke. Alam ko, hindi sanay si Joaquin mamalengke. Oo, Alam Pag ka. hindi ako Malengke marunong siya. mamalengke, maluloko ako sa palengke. Oo. Ako Nakakaano magaling yan? mamalengke. Nakaka-distress mamalengke. Kaya Joaquin Oo nga na. daw. Pasal Ano ka na? rito para maraming kaming tanong. Ito. Para marami Belo kaming Medical baka. Group na-hack ang database ng hacker nila na alias Kangkong. Ng hacker nila. Ng hacker nila na. Parang may hacker. Sariling hacker. Ang ano, Belo. Oo. Kangkong ang pangalan ng Ng hacker. na alias Kangkong. Parang wala pang statement na binibigay si Belo. Dr. Vicky Belo. Although may nabasa ako or may napanood ako na parang ang sabi, gagawan talaga ng paraan ng Belo na maproteksyonan pa yung kanilang database. Saka parang nila-request nila yung mga clients nila na mag-change password or kasi nalaman ng hacker pati yung credit card. Ay, mga delikado ganon. yun. Lahat ng details regarding a certain client. Oo. Kaya yung Nakuha nila. mga malalaking artista na kliyente rin ng Belo, alam nitong hacker. Although sabi naman ni hacker na ang alias ay Kangkong, Sinabi talaga ni hacker, ha? kasi ang dami niyang mga Oo, hindi lang na-hack. daw, oo. Hindi lang Belo. I think nasa 90 plus yata yung kumpanya na nahack niya or kanila nga Ba't may kumpanya. Manila Bulletin? Data hindi, security ano yan? officer ng Manila Bulletin si Kangkong? Yun ba yung tinuro? Taka lang. Siya yung Yan nang yun? hack daw. Tapos, hindi naman, wala naman daw, tinanong siya bakit mo hinak? Yung like, Trip for lang niya. example, yung kay Belo. Na-curious lang daw siya. Pero hindi naman daw niya to binenta, yung mga data na nakuha niya. Yun ang sabi niya. Pero syempre, Di mo naman, just to be oo. safe nga naman, parang inuutos ng NPC sa lahat ng possible na mabiktima, i-change, mag-ingat, magbago na. magpagpalaga. Yan yung Magbago na ng kanilang mga detalye sa kanilang mga details. Iyan yung sinasabi na data security officer ng Manila Bulletin Publication na tinuro niya yung kanyang boss, yung kanyang Siya, immediate yan, supervisor yan. bilang nag-utos di umano sa kanya. Nabanggit sa akin yan ni Bobby kanina. Yun. Kantina Di umano. editor. Pero totoo daw ba? Yun ang yung kanana inibisigahan. Hindi, Although nag-deny Inamin syempre nung- yung ayun, supervisor. inatanong ko nga eh. Siya ang tinuro Siya ang tinuro nitong Kangkong na inutusan siya na Pero- parte daw ng ano. Ayoko lang ayaw sabihin. May sabi si Bobby na, galing daw. Ha? Malaki raw. Hindi ko pa rin naintindihan. Basta yun. Pero naka-live tayo. Hindi parang narinig din ng iba. Pero, Tayo nagagawin ka na nakalay. para lang tayo nasa pantry, ha? Ano daw? Malaki, maliit. Ano lang, kumaga. Alam mo, yung Hey, Rose. ingat Sa Rose. lang. Ito. Ano sabi? Ikaw, Kangkong, i-hack mo ang Hindi. mga bibig namin. Sabi ni Rose, yung Baka ano, mahak tayo rito. ang hacker daw ay malaki.
Malaki daw yung... Ito na, abangan naman natin kung ano yung Lumabas naman na sa balita yan. At lumabas na. Nasa NBI yan iniimbisigahan. Kasi malaking tao yung tinurong boss Ito, eh. malaki nga. Malaki yung kangkong. May alam. Sabihin natin may alam. May alam. May alam. Malamang Baka naman. mahal tayo. Ito mga bagong abangan sa Viva Max, your favorite. Prof! Una, yan! Uy, grabe naman mga title. Luma na yan! Luma yan! Kilala ko yan si Sisid Marino. Ay, mga luma na yan. Kasi yun yung mga yung pelikulang Huwad kasi na produce ni Paula Mayor, Paula Mindoro Mayor. Sino nga ba? Irma Alegre. Irma Alegre ba? Hindi, si Ina Alegre. Irma Alegre yung naggat sa Shake, Rattle and Roll. Tama ba? At saka yung yung babaeng Ibong Lucaret ba siya? Basta, Ina Alegre. Nag-produce siya. Pangalawang pelikula niya na ito sa Viva Max na pinagbibida ni Azzy Acosta, yung paborito mo. I don't know her. Lagi mo yung mga blind item yun eh. Oo, di ba? So, siya yun? naglabas Siya ngayon. ba yun, no? Nakakatuwa kasi nga yung mga pelikula sinushoot daw sa Paula Mindoro is laging lalabas sa Netflix. Ngayon, nasa Viva Max na. Nakakatuwa. Dami na pala daw pelikula doon. And sabi ni Miss Ina, baka natin susunod, magkaroon na ng iba pang movie na hindi naman pang Viva Max. Pero yung mga Viva Max movies ngayon, in fairness magaganda ang istorya. Wow! Kaya, hindi talaga. Pag pinapakita talaga yung matutuwa ka at mahuhusay na rin umarte yung mga yun. Talaga? Oo, gagaling na lang ganon. Malaki ba? Magaling. Basta abangan nyo yan. Magaling o malaki? Pareho lang. Hindi, pili. Oo. Magaling o malaki? Oo, di ba? Taka yung top 1. Yung top 1 tungkol naman sa mga bardagulan ng mga ng mga academically gifted. Pero pag-direct ka na rin dyan sa Viva Max. Inaalok na nga ako ni Miss Rosana Wang. Ay, yung pala si kapatid nating Rosana naghahanap po ng director na kahit babae o lalaki para sa comedy film na gusto niyang i-produce. O ayan, nag-announce na. Sino Rosana? Si Rosana Wang. May kakilala akong direktor. Ay, sige. Ayan, malaki ba yan? Pamangkin. Sabi, basta hindi daw masyadong mahal. Ay, Van, gusto mo mag-direct? Ano yan, director to? Okay, Graduate yan. talaga ng film. So, naghahanap itong kaibigan natin. Hindi ko alam kung na kay Eric Mati na siya eh. Baka pwede, go. Comedy movie, ha? Okay. Kahit horror. Abangan nyo po. Comedy, horror, kumantong, comedy ng ang Huwad, ang top 1, bongga Sisid yan. Marino, Sarap Mong Patayin, tsaka Stalkers. Wow, mga title. Mga luma na yan. Luma na. Andiyan pa si Kit Thompson, okay na mo. Pati si Lassie. Si Lassie, nandiyan. Lassie ba yan na bading? Ay, oo nga. Tsaka si Ariela Arida. Oo, nagta-trend dati yung videos niyan. Okay. O, sige na nga. Dahil Okay, dyan, mga Marites, yan po ang ating... Meron pa ba? Hindi. recess pa. Spell you. Oo. Sa Sabado po, meron na naman tayong panibagong episode sa All TV. At sa mga gusto manalo ng ating exclusive mugs. Eto na. Simple Yan na. lang po. Ang inyong kailangan gawin. Napakasimple lang po. Walang ka-effort. Wala. Mag-selfie sa harap ng inyong screen. Nakita ang logo ng All TV. At i-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasama ang hashtag na MUXAllTV. Yan. Ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon ng chance na manalo ng mugs. Kaya huwag kakalimutan ang inyong attendance check habang nanonood ng Marites University tuwing Sabado 10 p.m. sa All TV. Yes, All TV na mapapanood po sa ating Free TV Channel 2, Channel 13 sa Sky Cable at Channel 35 sa Signal. Kasama na ang Digital Free TV. Iscan nyo na lang po to find All TV. Meron din, napapanood pang iba pa. Dahil dyan. Okay mga Marites, yan po ating isang linggong chismis mula sa Marites University!